Dapat lang daw na may matibay na ebidensya laban kay PBBM kung nais ng mga complainants na umusad ang kanilang mga reklamo. Ayon sa isang kongresista, hindi ito tungkol sa posisyon kung hindi ay sa hawak na pruweba para patunayan na ang mga aligasyon. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Ang House Committee on Justice ang magpapasya kung talaga bang sapat ang mga basehang nakasaad sa mga impeachment complaint na inihain laban kay President Bongbong Marcos. Ayon yan kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, pinaliwanag ni Adyong na kinakailangan munang mapatunayan ang mga paratang laban kay PBBM. Filing a complaint is one thing, and substantiating it with evidence and getting the support of the House is another thing. Kasi pag sinasabi may offense na ginawa, unang-unang tanong is, would that rise to amount as an impeachable offense? O may complaint ka nga, would that actually rise to the level of an impeachable offense? So that substance there, yun ang pag-uusapan ng Committee on Justice. Pero para kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, tatayo ang impeachment complaint na inendorso ng Makabayan Bloc sa Kamara. May matibay na batayan ang impeachment complaint laban sa Pangulo kaugnay sa flood control. Kasama ng Makabayan Bloc na dumating sa Kamara nitong Huwebes ang iilang miyembro ng bagong alyansang Makabayan o Bayan at iba pang progressive groups para isumite ang kanilang impeachment complaint. Betrayal of public trust ang naging basehan nito, kaugnay ang korupsyong bumabalot sa flood control scandal. Samantala, may komento rin si Adyong matapos pagdudahan ng iilang mga kritiko ang naunang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Why would the President risk his reputation, di ba? Kasi kung titingnan mo yung mga allegations nila, drug user, kidnapping, kinidnap daw si Presidente, yung kickback niya. Most of these complaints are actually being publicly used as a way to attack the President. So kung ako tatanungin mo, ba't niya gagawin yun? Hindi rin daw makatwiran para kay Adyong kung isasakripisyo ni PBBM ang kanyang reputasyon bilang pinakamataas na lider ng bansa. The President has that majority support from the House. Why would he risk his own reputation na knowing that whatever complaint, for example, kung hindi naman talaga substantiated, hindi naman talaga it would push through. I think as a president, let us remember that he also represents the country internationally. So the image not only within the country, but the image of the country because he represents the country to the international communities. Pero tila iba ang naging pagtingin ni Tino sa pinakaunang impeachment complaint laban kay PBBM. Ang isang tema na talaga ng kampo ng Vice President ay politika lang to. Dinidinan niyo yung Vice Presidente samantalang sa flood control. Di ba? Bakit hindi sinisingil ang Presidente? Okay, so in terms of optics, pwedeng ma-address yun by filing a weak impeachment complaint na agad na madidismiss. Okay. Para pwedeng na sabihin, nag-file ng parehong may impeachment trial yan, kaya lang yung Malakas sa Presidente, walang batayan dinismiss. Nakatakdang bumalik ang Makabayan Bloc at Bayan ngayong Lunes sa tanggapan ng House Secretary General para formal na ihain ang kanilang reklamo matapos hindi tanggapin ng opisina ang kanilang paghahain noong Huwebes. Out of office kasi si Secretary General Sheloy Garafil at hindi raw otorisadong tumanggap ang Executive Director ng tanggapan. Ito ang pangalawang verified impeachment complaint na haharapin ng Pangulo sa oras na maihain ito at mai-refer sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Bukod pa riyan ang nakaambang impeachment complaint na balak ding formal na ihain ng grupo ni na former Congressman Mike Defensor at Jing Paras at former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel.